Umabot na sa hindi bababa sa 74 ang bilang ng mga namatay sa nasunog na apartment complex sa Hong Kong. Hindi naman bababa sa 76 ang nasugatan, kabilang ang 11 bumbero, habang marami pa ang nawawala. Nagsimula na rin ang imbestigasyon sa pinagmulan ng sunog na pinakamalala sa loob ng 80 taon. Inanunsyo rin ng anti-corruption body ng Hong Kong na nagsasagawa na ito ng hiwalay na imbestigasyon sa renovation ng complex. Nauna rito 3 empleyado ng kumpanyang humahawak ng renovation sa complex ang inaresto dahil sa pagpapabaya at pag-iwan ng foam packaging sa lugar ng sunog. Sa pagkakataong ito, alamin natin kung may mga kababayan tayong nadamay sa nangyaring sunog dyan po sa Hong Kong. Makakausap natin live via Zoom si Hong Kong Consul General Romulo Israel. Magandang hapon po, Consul General Israel, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, sir, ilan na po ba or meron na po ba tayong kumpirmadong bilang ng mga Pinoy na nakatira dyan po sa Wang Fuk Court, tama po ba? Opo, Wang Fuk Court sa Tai Po District, New Territories po sa Hong Kong. Meron po tayong binabantayan na mga 91, hinahanap na 91 OFWs na may address diyan po sa Wang Fuk Court. So balit hindi natin po lubos pa na tiyak kung lahat sila ay talagang nandoon nga, dahil ang ilan sa kanila ay maaring lumipat na ng address, yung kanilang mga employer, o kaya na-terminate, o kaya ay na umuwi na po ng Pilipinas. But sa mga oras po na ito ay meron po tayong masasabing magandang balita, dahil 58 na po ang ating mga kababayan na natagpuan natin na ligtas doon po sa out of the 91. At yun na nga, may isa tayong kababayan na sa hospital ngayon, nagpapagaling po dahil sa mga nalanghap niyang usok dun sa sunog. At may isa pa ho tayong kababayan na hinahanap na sana ay matagpuan na po. Okay, sorry po, accounted po ba yung mga natitira? Sabi nyo, out of the 91, may 58 po, So, what about the rest? Ito pong siguro mga 30-something or hinahanap natin with the help of course, our partners po sa Department of Migrant Workers, at sila po yung may hawak ng records, ang OWA, at ang counterpart po dito sa Hong Kong na Hong Kong Labor Department, pati na rin yung mga foreign recruitment agencies po dito, FRAs. So dahil sila yung mas nakakaalam nasaan na po yung eksaktong lokasyon itong mga nakalista natin na workers, dahil nga, as I said, maaari silang nalipat na ng employment, sila ay umuwi na ng Pilipinas. So hopefully matapos natin itong ating checking at ma-count natin lahat yung sinasabi nating 91 po na yun. Alright, Sir Christian Bascones po. Saan po pansamantalang nanunuluyan ang mga kababayan nating apektado ng sunog dyan, sir? As to the present condition, yung nasabi natin kanina, 58, ang ilan ho sa kanila ay nakabalik na rin sa mga employer, dahil ang mga employer naman ho ay may mga kamag-anak na pwede nilang tuluyan. Ang ilan po ay humingi ng assistance sa kanilang pananamit, mga nasirang gamit na walang kasyaman na po mga pera o naitabing pera. At ang Hong Kong government ho may 8 hanggang 11 na mga temporary shelters. So doon po sila pwedeng tumuloy habang naghahanap po ng mas permanenteng shelter. At kami rin ho sa atin sa Philippine Consulate General, under the Migrant Workers Office, ay meron din tayong meron din tayong isang shelter kung kinakailangan po na sila ay tumuloy doon. Bigyan nyo nga po kami ng context dito sa mga nakatirang Pinoy na 91, sabi nyo po, ano po yung mga trabaho nila at ba't sila dyan nakatira? Kala ko kasi para tong tenement housing daw or parang government housing. So do you mean to tell us po may ilang mga Pilipino po ba na nagtatrabaho para dun sa mga ibang nakatira dyan? Sa complex po na yan na nasunog, Consul General? Isa po itong
government project subsidized po ng gobyerno sa pagpapatayo. Subalit sa ngayon, ang pagkakaintindi po natin ay may isang property management company na po ang namamahala. At yung mga employers naman na nakatira dito ay meron ding mga local Chinese or Hong Kongers na nakatira dito ay meron din po mga household helpers at meron nga mga Pilipino doon kasama at Indonesians. So as I said earlier, hindi naman po set in stone itong number na sinasabi natin. Maaari nga pong less doon sa 91 yung talagang nakatira doon. At sana nga yung nasabi ko kanina na 58 na natagpuan na natin, sana nga yun na lang sila at the rest ay masabi natin, ma-confirm natin na hindi na po doon na nagtatrabaho. But yun nga, we are double checking para to make sure na lahat talaga ay ma-identify natin, ma-locate natin at ma-verify natin yung kanilang kalagayan. Alright. How about, sir, paano naman po yung mga employment documents kung may mga pasaporte man po ang nasunog? Ano po siguro yung may tutulong natin sa kanila at pagtitiyak sa kanila, sir? Well, definitely, kaya po tayo nagpapadala ng mga teams, umiikot tayo, we're reaching out to them para malaman natin ano yung needs nila at kung nasabi ko kanina, yung iba na-interview na sa pangangailangan nila ay damit, pagkain, cash. Yung ilan na may yung dokumentong nasira, kagaya ng passport or employment contract, ay madali namin naman itong matutugunan. As far as I know, may mga records naman sila doon sa ating DMW. So kahit po yung kanilang kontrata, I'm sure ay meron sa DMW or sa FRA nila. So kaya yung pagdating sa documentation, I think we can address yung needs po na yan. At paano po kapag nawalan rin ng trabaho yung OFW dahil nasunugan ng employer? Maaari po ba natin silang tulungan na makahanap ng kapalit na trabaho dyan? Of course, kasama rin yan. I think si Secretary Hans Kakda po mismo ay handang nagbibigay ng ng assurance na even sa medical assistance, financial assistance, yung temporary displacement nila. And kami rin dito sa Consulate General. Yung team namin dito, we are at least 3 agencies already working together. MW, OWA, pagdating sa at TFA, at pagdating po sa ganyan issue, of course, we will be ready to assist them. Kung siyempre, it will also depend on their personal decision. Kung mamarapati nila na sila ay magtrabaho pa rin at maghanap ng ibang employer, I think that we can work it out po. Opo, ayan, maraming salamat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Lahat po nung sinasabi nating mga 91 na mga Pilipino natin dyan po sa complex na yan. Maraming salamat, Consul General Romulo Israel mula po dyan sa Hong Kong. Salamat din po.